Hoy, Emma, ang swerte mo, sigaw ng kaibigan niyang si Chloe na puno ng sigla. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Emma na puno ng kuryosidad. Yung magiging amo mo, si Sir William de Verde, sagot ni Chloe, ang mga mata niya ay nagniningning. Siya yung gwapong bilyonaryo na nawalan ng asawa. Simula nang mamatay ito, nagbago na siya, masungit at tahimik. Pero ang anak niya, mabait, kaya swerte mo talaga na sila ang makakasama mo. Inirapan ni Emma si Chloe. Napaka-chismosa mo naman. Ang dami mong alam. Hindi ko nga kilala si William na yan. Nagpapatawa ka ba? Paano hindi mo siya kilala? Tanong ni Chloe, nagtaas ng kilay. Wala akong pakialam sa kanila. Ang importante sa akin ay makahanap ng trabaho para sa mga kapatid kong nag-aaral, tugon ni Emma, seryoso. Grabe, ang bait mo talaga, ate. Talaga bang huminto ka ng pag-aaral para sa kanila? Anong natapos mo? Tanong ni Chloe na puno ng paghanga. Nakapagtapos ako ng second year college. Okay na yun. Kahit hindi ako nakapagtapos, ang mahalaga ay makapag-aral ang mga kapatid ko. Marami namang matatanda sa school na bumabalik, siguro ganun din ang gagawin ko kapag umayos na ang buhay namin, sagot ni Emma na may ngiti. Wow, ulirang ate. Kailan ang start mo? Tanong ni Chloe, sabik. Nag-text sa akin yung agency na 1 linggo na lang. Good luck, day. Sayang hindi ako napunta dyan. Kung ako nandyan, aakitin ko si Sir William, at boom. Instant ginhawa, sabi ni Chloe na may pagtaas ng kamay, puno ng pangarap. Napailing si Emma sa kalokohan ng kanyang kaibigan. Chloe, trabaho ang hanap natin, hindi kalokohan, siniko siya nito. Sus, kunwari ka pa, alam kong may pagkamot ka rin, tinawanan siya ni Emma. Nagbago na ako. Kailangan ko ng magbagong buhay, hindi na puro kalokohan. Pero kung sakaling maakit siya sa akin, why not? Kapag niyakap ako o nagpakita ng interes, bakbakan agad, humahalaklak si Chloe. Sige na, mag-asikaso ka na ng gamit mo. Mag-impake ka na dahil bukas na ang start mo. Oo nga pala. Sige, mag-aasikaso pa ako. Bye, my friend, kinindatan siya ni Chloe, puno ng saya. Nagpaalam na sila sa isa't isa, at si Emma ay hindi na nag-impake dahil nakahanda na ang lahat ng kanyang gamit. Inayos na niya ito kagabi pa, puno ng pananabik na makapagsimula ng trabaho. Ngunit sa kabila ng kanyang kasiyahan, may kaunting lungkot na bumabalot sa kanyang puso dahil malalayo siya sa kanyang pamilya. Ma, pagkasahod ko po, ipapadala ko na lang sa inyo, ha? Ikaw na lang po ang baalang mag-budget, sabi ni Emma sa kanyang ina, na may ngiti sa labi. Oo. Anak, walang problema. Maraming salamat sa iyo. Ikaw lang kasi talaga ang inaasahan namin, tugon ng kanyang ina, may halong pag-aalala. Pasensya na kung mahina ang mama mo at hindi ko magawang makapagtrabaho. Si papa mo naman, hindi na kayang magtrabaho dahil sa pamamaga ng paa niya. Mama, huwag ka na pong humingi ng pasensya. Nakahanap na ako ng trabaho, kaya huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para sa atin, sagot ni Emma. Niyayakap ang kanyang ina at hinahaplos ang kanyang buhok. Alam ni Emma na gagawin niya ang lahat para sa kanilang pamilya, dahil naniniwala siyang balang araw, ang lahat ng kanilang sakripisyo ay magbubunga ng magandang kinabukasan. Dumating na ang araw ng kanyang pagsisimula sa trabaho. Kaagad siyang nakarating sa bahay ni Mr. William de Verde. Kahit na kinakabahan, pinindot niya ang doorbell ng 2 beses, at lumabas ang isang kasambahay. Kayo na ba si Miss Emma Agoncillo? Tanong nito. Opo, ako nga po, sagot ni Emma, medyo nanginginig ang boses. Halika na, Iya, pumasok ka na sa loob. Iniintay ka na ni Sir William, wika ng kasambahay, na may ngiti. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang isang maganda at malaking bahay na dati lamang niyang nakikita online. Dinala siya ng kasambahay sa sala, at doon ay nandoon ang isang gwapong lalaki na sa tingin niya ay nasa edad 30 pataas. Walang emosyon ang kanyang mukha habang nakatingin sa kanya. Maupo ka, utos ng lalaki. Agad namang naupo si Emma, nanginginig ang kanyang puso sa tindi ng kanyang kaba. Parang tumatagos ang tingin ng lalaki sa kanyang kaluluwa. Alam mo naman siguro ang gagawin mo, Miss Emma, tanong ng lalaki. Yes, sir, halos mautal niyang sagot, dahil tila nakakatakot ang aura ng lalaki para sa kanya. Babantayan mo lang ng maigi ang anak kong si Sofia. Wala kang ibang iintindihin kundi siya.
May mga kasambahay ako dito, kaya wala kang ibang gawain. Basta't mapanatili mong ligtas ang anak ko, yun ang pangunahing layunin mo. Ayoko ng patanga-tanga at nagkakamali. Naiintindihan mo ba? Nagmumukha siyang nag-iisip ng malalim. Kahit isang pagkakamali, sir, bawal. Paano yan? Tao lang ako, pwedeng magkamali. Tiningnan siya ng lalaki na may seryosong ekspresyon. Charring lang naman, sir. Hindi ka naman mabiro. Nga pala, nasaan po pala ang aalagaan ko? Tanong ni Emma, sabik na malaman ang tungkol kay Sofia. Nasa kwarto niya sa itaas. Pangalawang kwarto, at ang magiging kwarto mo ay ang pangatlong kwarto, katabi ng kanya. Sige, sir. Ano po pala ang mga rules ninyo dito? Bukod sa bawal magkamali, tanong ni Emma, medyo nag-aalala. Wala naman. Libre naman ang lahat dito. Kahit ano, pwede mong kainin. Hindi ako ganoon kahigpit, pero kapag may nangyari sa anak ko, humanda ka sa akin, sagot ni William, na may seryosong tono. Nanlaki ang mata ni Emma sa takot. Humanda ako, sir. Papatayin mo ba ako agad kapag nagkamali ako? Niloloko mo ba ako? Inis na tanong niya. Charring lang, sir. Masyado ka kasing seryoso. Natatakot na tuloy ako sa'yo. Kaya pinapagaan ko lang ang atmosphere, sambit ni Emma, may ngiti. Napailing si William. By the way, I'm William De Verde. You can call me sir. Ang haba ng pangalan ninyo, sir. Pwede bang tawagin na lang kitang mine? Tanong ni Emma, na may halong biro. What? Naguguluhang tanong ni William. Charring again, sir. Gusto ko lang pasayahin kayo, kaso mukhang mahirap dahil sa itsura nyo, parang pasan nyo ang mundo. Wika ni Emma, sabay kindat. Ang dami mong sinasabi. Puntahan mo na ang anak ko sa itaas dahil aalis ako, kalmadong utos ni William. Sige po, sir. Ingat kayo. Ngiti-ngiti rin paminsan-minsan, sayang naman ang ngipin niyong maputi. Bati ni Emma, na may ngiting puno ng sigla. Mariin na napapikit si William at nagbigay ng masamang tingin kay Emma. Ngunit ngumiti lamang siya at nagtungo na sa kwarto ng kanyang anak. Napailing si William, alam niyang magiging mas masaya at maingay ang kanyang bahay dahil sa pagdating ni Emma. Sa unang buwan ni Emma sa tahanan ni William, agad siyang nahulog ang loob kay Sofia, na isang mabait at magalang na bata. Halatang tinuruan siya ng magandang asal ni William. Yaya Emma, pwede po bang tabi tayong matulog sa room ko mamayang gabi? Malambing na tanong ni Sofia. Gumiti si Emma. Hindi ko alam eh. Baka kasi magalit sa akin ang dad mo. Sabihin, may kwarto naman ako, bakit pa ako makikitulog sa room mo? Parang kakainin ako ng buhay ng dad mo sa tingin pa lang. Humadyak si Sofia. Ganyan talaga si daddy. Mahilig siyang tumingin ng masama sa mga tao, pero good naman siya. Hindi naman siya bad person. Ah, ganun ba? Mukha kasi siyang monster. Yung mata niya, kapag tumingin, parang killer, tumawa si Sofia. Grabe naman po kayo kay daddy, Yaya Emma, malakas na tumawa si Emma. Charring lang, Sofia, dinascribe ko lang naman ang dad mo. Paano nga pala yan? Sasabihin mo sa dad mo na tabi tayong matutulog mamaya sa room mo. Opo, mamaya pagka-uwi niya. Ngumiti si Emma, sinakyan na lang ang mga sinabi ni Sofia, kahit na baka makalimutan din niya ito. Nga pala, Sofia, may tanong ako sa'yo, wika ni Emma, puno ng kuryosidad. Ano po yun? Bakit ba naging masungit ang dad mo? Ganyan ba talaga siya dati? Masungit na, suplado na, hindi mo maintindihan, nakangusong wika ni Emma, puno ng pag-aalala. Hindi naman po siya ganyan dati. Naririnig ko pa nga siyang tumatawa. Naalala ko pa ang mga masasayang sandali namin bago pumanaw si Mommy. 1 taon pa lang siyang wala, pero ang dami ng alaala, sagot ni Sofia, na tila nalulumbay. Naramdaman ni Emma ang awa para kay Sofia, kaya't hinaplos niya ang ulo nito. Alam niyang hindi biro ang mawalan ng magulang, lalo na ng isang ina. Alam kong masakit para sa'yo na mawalan ng mommy, pero huwag kang mag-alala. Ipaparamdam ko sa'yo kung paano magmahal ang isang ina. Aalagaan kita ng mabuti at papasayahin kita, masiglang sabi ni Emma, na may ngiti sa kanyang mukha. Nagliwanag ang mukha ni Sofia. Talaga po, may anak na po ba kayo? Tanong niya, puno ng kuryosidad. Wala pa. May mga kapatid akong maliit at ako ang nag-aalaga sa kanila. Kaya yun din ang gagawin ko para sa'yo. Para kahit papaano, maramdaman mo na may mommy ka pa rin.
Kunwari akong mommy mo, sagot ni Emma, na puno ng sigla. Yehey! Nakakatuwa naman po. Maraming salamat, Yaya Emma. Sa totoo nga lang, naiinggit ako sa mga classmate ko na sinusundo ng mga mommy nila, wika ni Sofia, na may galak sa kanyang boses. Kung gusto mo, sasama ako sa driver mo sa pagsundo sa'yo, nakangiting alok ni Emma. Talaga po, sige po, gusto ko po yun. Ewan ko ba kasi sa daddy mo kung bakit hindi ako pwedeng sumama sa pagsundo sa'yo. Hayaan na lang natin si dad. Ako na pong baalang magsabi sa kanya. Pinalibot ni Emma ang kanyang paningin sa kwarto ni Sofia. Napansin niyang walang larawan ng mommy nito na nakalagay dito. Nga pala, Sofia, bakit walang mga picture ng mommy mo dito sa kwarto mo? Tanong ni Emma, habang nakatingin sa mga picture frame na nakasabit sa dingding. Kasi po, tinanggal ni daddy dahil ayaw niya na maalala pa si mommy. Sa tuwing nakikita daw po niya si mommy, umiiyak siya at nagiging malungkot, kaya para hindi na siya malungkot pa, tinanggal niya ang picture ni mommy sa kwarto ko pati sa kwarto niya. Napatango si Emma, na naiintindihan ang sakit ng sitwasyon. Ah, ganun ba? Naiintindihan ko naman kung bakit ginawa ng daddy mo iyon. Napakasakit kasing mawalan ng mahal sa buhay. Pero pwede ko bang makita ang picture ng mommy mo? Tanong ni Emma, puno ng pagnanais na makilala ang ina ni Sofia. Mabilis na tumango si Sofia. Opo naman po, Yaya. Halika. Kinuha ni Sofia ang picture ng kanyang mommy mula sa kanyang aparador at ipinakita ito kay Emma. Nang makita ito ni Emma, nanlaki ang kanyang mata. Napansin niya na tila may pagkakahawig silang dalawa ng mommy ni Sofia mula sa mata, kilay, at labi, parang magkapatid silang dalawa. Hala, parang magkamukha kayo ng mommy ko, Yaya Emma, nanlalaking matang sabi ni Sofia, puno ng kagalakan. Ha, nako, hindi naman. Malayo ang itsura ko sa mommy mo, humadyakak si Emma, tila naguguluhan. Hala, bad naman yan, Emma, tumawa si Sofia sabay kamot sa ulo. Taring lang, Sofia, hindi kami magkamukha ng mommy mo dahil ang ganda-ganda ng mommy mo. Wala akong laban sa ganda niya. Tingnan mo nga, parang artista ang mommy mo, kaya naman ang ganda-ganda mong bata, sabi ni Emma habang pinisil ang mukha ni Sofia. Grabe naman po kayo sa sarili nyo, Yaya Emma. Maganda po kayo. Kapag po siguro naayusan kayo at naglagay ng konting makeup, sobrang ganda nyo na po, sabi ni Sofia, habang hinahawi ang buhok ni Emma at umirap sa hangin. Nako, batang pasaway ka. Ang galing mong manguto, umiling si Emma, habang nakatingin kay Sofia. Hindi po kita inuuto, Yaya Emma. Totoo po ang sinabi ko, tugon ni Sofia, seryoso. Pasaway ka. Sige na, itabi mo na yan dahil baka maabyutan pa tayo ng daddy mo. Magagalit pa yun. Opo, Yaya, sagot ni Sofia, na tila nag-aalala. Pagka-uwi ni Sofia mula sa school, kaagad siyang inasikaso ni Emma. Naglaro sila ng masaya, at kahit kinder pa lamang si Sofia, na may edad na 5, marami na siyang alam. Pakiramdam ni Emma, mas matalino pa si Sofia kaysa sa kanya, kaya naman labis ang kanyang tuwa sa batang ito. Kamusta ang anak ko? Naalagaan mo ba ng maayos? Maautoridad na tanong ni William nang dumating siya. Opo naman, sir. Siyempre, takot lang ako sa inyo dahil baka bigla nyo akong hilaitan kapag may nangyaring masama kay Sofia. Seryoso ang sagot ni Emma, habang nakatingin kay William. Sharing lang naman, sir. Ang seryoso nyo kasi masyado sa buhay. Siyempre, aalagaan ko si Sofia ng bonggang-bongga. Nga pala, sir, nabanggit nga sa akin ni Mick yung tungkol sa mommy niya. Nalulungkot daw siya at nakakaramdam ng inggit sa mga classmate niya na sinusundo ng mga mommy nila, sabi ni Emma, na napansin ang paglamlam ng mga mata ni William. Sinabi niya sa'yo yun, tanong ni William. Tumango si Emma. Opo, sir. Kaya nga sabi ko, sa susunod, sasama na ako sa kanya sa pagsundo. Kasi baong driver nyo lang ang sumusundo sa kanya. Kaya nag-request ako na sumama na ako sa pagsundo. Siya dapat ang magsabi sa inyo eh. Nabanggit ko na rin naman, kaya ayon, tipid na ngumiti si William, na tila nahirapang ipakita ang kanyang ngiti. Ngumuso si Emma at tumingin sa ibang direksyon, sa isip niya, mukhang napakahirap makitang ngumiti ang kanyang amo na si William. Ah, nga pala sir, kumain na ba kayo? Lumamon na kayo dyan dahil mahirap malipasan ng gutom, biglang sabi ni Emma. Anong sinabi mo? Ang sabi ko po,
Lumamon na kayo, kumain na po kayo dahil gabi na, pagkatapos ay magpahinga na kayo. Alanganing ngumiti si Emma matapos niyang sabihin yun. Ilang segundo munang tinitigan ni William si Emma bago nagtungo sa kwarto niya. Sinundan naman ng tingin ni Emma si William sabay irap. Ang sanggit naman talaga ng boss ko na to, akala mo araw-araw may dalaw, laging nakasimangot ang mukha, mahinang bulong niya bago pumasok sa kanyang kwarto. Naalimpungatan si Emma nang makarinig siya ng katok mula sa kanyang pinto at napabalik pa siya ng bangon nang marinig niyang umiiyak si Sofia. Pagkabukas niya ng pinto, kaagad siyang niyakap ni Sofia. "Yay Emma, samahan mo akong matulog sa room ko, natatakot po ako eh," umiiyak na wika ni Sofia. Hinawakan ni Emma ang mukha ni Sofia at saka itong ineti. "Bakit ka naman natatakot?" tanong ni Emma. "Sofia," tawag ni William sa anak niya. "Daddy." Lumapit si Sofia kay William. "Bakit ka umiiyak? Anong nangyari saw?" Nag-aalalang tanong nito sabay yakap sa kanyang anak. "Nanaginip po kasi ako eh. Bad dream po kaya umiyak po ako nang magising ako. Request ko po si sana daddy na samahan niyo ako ni Yaya Emma na matulog sa kwarto." Nagulat naman si Emma sa sinabi ni Sofia habang napatingin naman si William kay Emma. "Please daddy, samahan niyo na akong dalawa ni Yaya Emma. Natatakot po kasi ako eh. Baka kapag kasama ko kayong dalawa hindi na po ako matatakot, I can sleep na po." Hinaplos ni William ang buhok ng kanyang anak. "Pero hindi pwede ang sinasabi mo." Lumungkot ang mukha ni Sofia. "Bakit naman po daddy? Bakit po hindi pwede?" Muling napatingin si William kay Emma. "Siguro kasi di ba may pasok pa yung dad mo, kailangan niyang magpunta sa company niyo ng maaga dahil madami siyang gagawin doon, kaya siguro kailangan niyang makatulog ng maayos." Biglang sabat na Manibel. "Bakit po Yaya? Hindi po ba siya makakatulog ng maayos sa kwarto ko? Malaki naman po yung bed ko at saka hindi naman po ako maingay matulog kaya bakit po hindi po siya makakatulog ng maayos doon?" Inosenteng tanong ni Sofia. Napakamot ng ulo si Emma dahil hindi niya alam kung ano ang magiging palusot niya. Tiningnan niya si William. "Daddy, ayaw niyo po ba talagang matulog sa room ko? Ayaw niyo po ba akong katabi?" Matapos sabihin yun ni Sofia ay bigla na lamang siyang umiyak, kaya naman nataranta si William at agad na niyakap ang kanyang anak para patahanan ito. "Okay baby, sige na, matutulog na ako sa kwarto mo." Napatingin siya kay Emma na nakatingin din sa kanya. "Matutulog na kami ng Yay Emma mo sa kwarto mo." Nag-iwas ng tingin si William matapos niyang sabihin yun. Biglang nagliwanag naman ang mukha ni Sofia. "Yehey! Thank you daddy," masiglang sabi ni Sofia na may pagtaas pa ng dalawang kamay. "Halikan na po daddy at Yay Emma. Matulog na po tayo sa kwarto ko ha." Hinawakan ni Sofia si Emma at si William sa kanilang mga kamay habang naglalakad papasok sa kanyang kwarto. Nagkatingin na naman sina Emma at William na parang may gusto silang sabi sa isa't isa, ngunit hindi nila masabi. Sa gitna nilang dalawa, nakahiga si Sofia at nakangiting ipinikit ang mga mata. Ngumiti naman si Emma kay William. "Matulog ka na, sir." "Good night po." Mahinang wika ni Emma at pagkatapos ay ipinikit na niya ang kanyang mga mata habang hawak niya ang kamay ni Sofia. Napatingin naman si William kina Emma at Sofia. Bigla niyang naalala ang kanyang yumaong asawa. Palagi kasi silang tatlong magkakatabi sa tuwing matutulog. Siguro nami-miss yun ni Sofia kaya nag-request na matulog silang dalawa sa kwarto niya. Mariing pumikit si William para makatulog na, ngunit ilang oras na ang lumipas ay hindi pa rin siya nakakatulog, kaya naman ang ginawa niya, pinagmasdan niya ang mukha ni Emma at nanlaki ang mga mata niya nang mapansing may pagkakahawig si Emma sa kanyang yumaong asawa. Mabilis siyang umiling at pagkatapos ay pinilit na matulog. "Hindi sila magkamukha, namalikmata lang ako," mahinang bulong ni William bago pumikit. Kinabukasan, nagtungo sa sala sina Sofia at Emma matapos nilang maglaro. "Yaya Emma, I want spaghetti," malambing na wika ni Sofia. "Wait, o-order lang ako," sabi naman ni Emma. "No, Yaya, gusto ko cook ka ng spaghetti for me. Is it okay, Yaya?" Matamis na ngumiti si Emma. Mabuti na lang at magaling din siyang magluto. Siya rin kasi ang nagluluto sa bahay nila. "Okay, sige, hintayin mo lang ha. Gutom ka na ba?" Umiling si Sofia. "Hindi naman po, Yaya, gusto ko lang kumain ng spaghetti kasi merienda time na eh." Ngumiti na lang si Emma at saka nagtungo sa kusina upang tingnan ang mga rekado. Mabuti na lamang at kumpleto ang ingredients ng pang-spaghetti, kaya naman nagsimula na siyang magluto. "Wow, amoy palang delicious na, Yaya. I'm excited to eat na,"
masayang wika ni Sofia habang pumapadyak pa. Nang matapos si Emma magluto, agad niyang sinandok si Sofia ng spaghetti at tinikman ito ni Sofia. Nanlaki ang kanyang mga mata habang masayang nakatingin kay Emma. Yaya, super sarap po ng luto ninyo. The best. I really like it. Yaya, masayang sabi ni Sofia at pagkatapos ay masigla siyang kumain. Napangiti na lamang si Emma at pinagmasdan si Sofia ng magandang kumakain. You know what, Yaya? My mommy used to cook spaghetti nung buhay pa siya kasi tuwing merienda, palagi akong nagre-request ng spaghetti sa kanya. Ayoko pong umo-order sa mga fast food kasi the best ang luto ni mommy at masasabi ko pong may pagkakaparehas kayo ng luto. Super delicious talaga kaya naman kakain po ako ng madami, nakangiting sabi ni Sofia. Ah, ganun ba? Ang galing naman ng mommy mo, maganda na at masarap ang magluto. Yes naman po, kagaya po ninyo, maganda na't masarap ang magluto at magaling pang mag-alaga kaya for me, you're my second mom. Ngiti na lamang ang isinagot ni Emma kay Sofia. Pagkatapos ay nagsandok na rin siya ng spaghetti at tsaka kumain. Masaya si Emma dahil napapasaya niya ang kanyang alaga at ang swerte nga niya dahil mabait na bata si Sofia at masunurin pa ito kaya naman sinisigurado ni Emma na naalagaan niya ng maayos si Sofia. Daddy, sigaw ni Sofia nang dumating si William. Nagulat si Emma sa biglaang pagsigaw ni Sofia kaya napatingin siya kay William. Oh, hi baby. Anong kinakain mo? Wika ni William sabay lapit sa kanyang anak. Kumakain po ako ng spaghetti, Daddy. And Yaya Emma cook it for me. Super delicious siya, Daddy. You can try it. Napatingin si William kay Emma. Niluto mo ito, malumanay na wika niya habang walang emosyon ang mukha ni William. Yes po, ako pong nagluto niyan. Bakit po? Sagot naman ni Emma kasabay ng alang-alang ngiti. Wala naman. Gusto ko lang malaman kung ikaw ba talaga ang nagluto. Daddy, halika na. Ang dami pang tanong kay Yaya. Kumain na po tayo. Sabayan mo na po kami ni Yaya, hinailan na ni Sofia ang daddy niya at saka pinaupo ito sa tabi niya habang si Emma naman ay nasa kabilang tabi ni Sofia. Sandukan ko na po kayo, sir, sabi ni Emma at saka nagmamadaling nagsandok ng spaghetti. Napalunok si Emma habang naghihintay kung ano ang sasabihin ni William nang matikman ito ang luto niya. Okay naman, masarap siya, tipid na sabi ni William. Sa isip ni Emma, pati pagsasalita ni William ay parang walang gana-gana na hindi niya alam kung nasarapan ba talagang tunay ang lalaki o nasabi lang nitong masarap para hindi siya masaktan. Nasarapan nga po ba talaga, sir? Pag-uulit ni Emma. Binalingan siya ni William. Ano bang sinabi ko? Bingi ka ba, Emma? Hindi po, sir. Pinapaulit ko lang kasi ang paraan ng pagsasalita mo parang hindi ka naman talaga nasarapan kasi parang wala kang gana nang sabihin mo yun, sabi ni Emma sa malungkot na tono. Nagsalubong naman ang kilay ni Sofia. Oo nga, Daddy, bakit ganun ka po magsalita? Parang sinabi mo lang po na masarap pero hindi ka naman masaya. Hindi ka ba nasasarapan, Daddy sa luto ni Yaya? Huwag ka na nga pong kumain, inaagaw ni Sofia ang plato ni William pero agad namang binawi ni William ito. I'm sorry baby, masarap ang luto ng Yaya Emma mo. I'm sorry kung hindi ako nakangiti nang sabihin ko sa kanya yun, ganito naman talaga ako sumimangot ang mukha ni Sofia. Gusto ko pong bumalik yung dating ikaw, Daddy, happy ka palagi, nakangiti ka palagi, hindi po ganyan ka ngayon. Parang nawawalan ka na ng gana, Daddy Di ba po sabi mo sa akin dati, simula nang mamatay si Mommy, walang magbabago. Sabi mo ganun pa rin ang buhay natin tapos sabi mo pa nga ikaw ang magpapasaya sa akin pero bakit palagi kang nakasimangot, malumanay na sabi ni Sofia. I'm sorry baby, sadyang pagod lang si Daddy sa work, ang dami kong inasikaso ng mga investor sa company natin kaya siguro hindi ko nagawang ngumiti o maging masaya sa harapan ninyong dalawa, nagpalipat-lipat ng tingin si William sa kanilang dalawa ni Emma. No, Daddy, you are always like that. Palagi ka na lang seryoso tapos hindi na nga tayo nagbobonding Buti pa si Yaya Emma palagi niyo akong pinapasaya pero ikaw, Daddy, kailan mo po ako papasayahin? Di ba dapat ikaw nga po ang mas nagpapasaya sa akin dahil Daddy kita? Huminga ng malalim si William bago nagsalita. Sofia, baby ko, kung sa tingin mo napapabayaan na kita, anong gusto mong gawin ko para makabawi ako sayo? Ngumuso si Sofia bago nagsalita. Gusto ko pong gumala tayo nila Yaya Emma like we are family para po kapag may nakakita sa ating mga tao,
Isipin nila na mommy ko si Yaya Emma kasi gusto ko na talaga na magkaroon ng mommy eh. Napangiwi naman si Emma dahil sa sinabi ni Sofia sabay tingin kay William na nakatingin din pala sa kanya. Kaagad namang nag-iwas ng tingin si Emma. Saan mo naman gustong pumunta, baby ko? Tanong ni William sabay haplos sa buhok ni Sofia. Gusto ko pong pumunta sa amusement park, sakay po tayo doon sa mga rides pero hindi po sa mga extreme rides. Gusto ko pong unang sakyan yung carousel please, daddy para mapasaya mo naman ako palagi. Ka na lang po kasing busy sa company mo eh. Sobrang yaman mo na po, daddy, hindi mo na po ako napapansin. Tila lumungkot ang boses ni Sofia matapos niyang sabihin yon. Hinawakan ni William sa magkabilang balikat si Sofia. Okay sige, baby. Alis tayo ng Yaya Emma mo next week. Hindi mo na sa ngayon kasi medyo busy pa si daddy sa company, okay ba yon? Yehey, thank you. Daddy, masayang wika ni Sofia at saka niyakap ng mahigpit si William. Napangiti na lamang sa Emma habang nakatingin sa mag-ama. Nagpatuloy na lang si Emma sa pagkain. Ang hindi alam ni Emma, nakatingin din sa kanya si William na nakangiti na rin. Dumating ang araw kung saan aalis silang tatlo. Sobrang excited ni Sofia at ganun din si Emma dahil sa wakas makakalabas na siya ng bahay. Ang tagal na rin kasi niyang nandoon lang sa bahay dahil hindi naman siya pwedeng lumabas. Nakakalabas lang siya kapag sinusundo niya si Sofia sa eskwelahan. Yaya Emma, I'm so excited na finally nakagala na ako kasama si Daddy, tuwang-tuwang wika ni Sofia na nakaupo sa backseat. Mahinang tumawa si Emma. Talaga, kahit ako rin eh, excited na rin ako, Sofia. Walang imik si William habang nagmamaneho habang si Emma at Sofia naman ay nagpatuloy sa pag-uusap. Tawa ng tawa si Sofia dahil nagbibiro si Emma. Lihim na napangiti si William dahil ngayon niya lang ulit nakita ang kanyang anak na masayang masaya at masasabi niya na isang magandang impluwensya si Emma para sa kanyang anak. Parang gusto na nga niyang magpasalamat kay Emma ngunit hindi niya alam kung paano niya umpisahan dahil nahihiya siya. Madalas niya kasing sinusungitan si Emma dahil nga sa pagiging madaldal nito. Mas lalo tuloy niyang naaalala ang kanyang asawa. Madaldal din kasi yun at halos parehas sila ng ugali ni Emma at ang isa pang nakapagpapaalala sa kanya mula sa yumao niyang asawa ay ang pagkakahawig nilang dalawa ni Emma. Hindi na maitatanggi pa ni William na magkahawig nga sila at sa totoo lang, natutuwa na si William kay Emma. Tila kasi nagkaroon ulit ng kulay ang walang buhay niyang bahay dahil kay Emma. Yehey, we're here na. I'm so happy, malakas na sigaw ni Sofia nang makarating sila sa amusement park. Halikan na Yaya Emma at Daddy, bilsan po ninyong maglakad, dagdag pa ni Sofia sabay hawak sa kamay nila William at Emma. Sumakay sila sa carousel. Tuwang-tuwa si Emma pati na rin si Sofia, kitang-kita iyon ni William at naiinis siya sa kanyang sarili dahil napapatingin siya kay Emma sa tuwing tumatawa ito para kasing nahikayat siyang tumawa ngunit pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Nakakadala kasi ang pagtawa ni Emma kaya naman agad na lang tumalikod si William kapag napapangiti siya. Naiinis rin siya sa kanyang sarili dahil hindi niya mapigil ang mapatingin kay Emma kaya naman sa tuwing mapapatingin siya dito, agad niyang binabawi ang kanyang tingin at ibinabaling ito sa ibang direksyon. Daddy, picture po tayo dito, malambing na sabi ni Sofia. Ay, sige na, Sofia. Pikturan ko kayo ng daddy mo, sabi ni Emma. Okay po, Yaya. Ito na po. Iniabot ni Sofia ang cellphone kay Emma at saka kinuhaan naman sila ni Emma ng picture. Yaya Emma, gusto ko tayong tatlong picture together. Gusto ko kasi nakasama kayo eh. Please, hirit pa ni Sofia. Hindi naman na tumanggi si Emma kaya tumabi na siya kay Sofia. Daddy, buhatin mo po ako tapos tabi kay ni Yay Emma para masaya naman po tayo sa picture. Nagkatingin na naman sila William at Emma. Sige na po, Daddy. Ayaw mo po ba akong buhatin? Daddy, nataranta naman si William kaya bumaling siya sa kanyang anak. Halika na baby ko, babuhitin na kita. Nang mabuhat ni William si Sofia ay niyakap siya sa leeg ni Sofia at ganon din ang ginawa ni Sofia kay Emma kaya naman nagkatinginan silang dalawa. Bilis na po, Yaya Emma, picture na tayo, selfie na tayo, agad namang pinindot ni Emma ang cellphone para makapag-picture na sila. Nang tignan iyon ni William, tila isang masayang pamilya sila bigla na lang siyang napangiti. Ang ganda nilang pagmasdang tatlo sa picture. Daddy, halika na. Bakit ka po bang umingiti dyan? Sabi ni Sofia habang nakatingin kay William.
Nataranta si William Matt agad na itinago sa kanyang bulsa ang cellphone niya. Wala baby ko, ang ganda mo kasi sa picture kaya napangiti si Daddy. Okay sige po, halika na Daddy, next ride naman tayo. Bilisan mo po Daddy, gusto ko doon tayo sa bump car. Mabilis namang naglakad si William patungo sa kinaroroonan ni Emma at ni Sofia. Sa kabilang banda, napangiti na lamang si Emma. Gwapo pala talaga ni William kapag ngumiti ito. Ang unang beses na nakita niya si William na nakangiting masaya habang nakatingin sa cellphone nito siguro napangiti siya dahil sa litratong kinuha ni Emma sa kanilang mag-ama. Nang mapagod si Sofia kakasakay sa mga rides ay kumain na silang tatlo at habang kumakain ay napakasigla ni Sofia at kitang-kita sa mukha niya ang saya. Natuwa naman doon si William. Pagkatapos nilang kumain ay umuwi na sila. Binuhat ni William ang kanyang anak dahil nakatulog na ito habang sa kabilang tabi naman ay inaantok na si Emma dahil napagod din siya habang nasa biyahe. Hindi na nakayanan pa ni Emma ang antok kaya naman nakatulog na siya. Bumagsak pa nga ang kanyang ulo sa gawin ni William mabuti na lamang at nasalo ng kamay ni William ang ulo ni Emma at dahan-daang ibinaba ni William ang front seat para makatulog ng maayos si Emma. Habang traffic sinusulyapan ni William si Emma habang mahimbing na natutulog. Emma, pwede bang huwag ka nang tatawa ulit dahil parang nadadala mo ako sa bawat pagngiti at pagtawa mo, bulong ni William at saka nagpatuloy na sa pagmamaneho. Lumipas pa ang ilang buwan mas lalong napalagay ang loob ni Emma kay Sofia. Pakiramdam nga niya ay mayroon na siyang anak dahil ganun niya kung ituring si Sofia. Sa kabilang banda tila unti-unting napalambot ni Emma ang puso ni William. Napapangiti at napapatawanan niya ito. Ang gwapo mo naman dyan, sir. Nakaka-in-love, wika ni Emma sabay palakpak habang nakatingin kay William. Inuuto mo na naman ba ako, Emma? Mabilis na umiling si Emma. Nako sir, hindi po, sadyang napakagwapo mo talaga, sobra ang gwapo kaya taasan mo na ang sahod ko, sir. Sumimangot naman si William. Sharing lang naman, sir, hindi ka talaga mabiro. Talagang gwapo po kayo. Siyang tinayan ano po palang mayroon at bakit parang bihis na bihis po kayo? May event po ba sa company nyo? Tanong ni Emma. Yes, kaya kailangang maging maayos ang lahat kaya maaga akong aalis ngayon. Ah, okay po. Edi gabi na po kayo uuwi, sir. Tumango si William. Oo, gabi na kasi makikipag-meet pa ako sa iba't ibang CEO ng mga kumpanya at doon ito gaganapin sa kumpanya ko. Ah, ganun po ba? Bongga naman pala. Sige, sir. Good luck po sa event ninyo at sana maging maayos ang lahat. Huwag po kayong mag-alala, ako na po ang bahala sa anak ninyo. Maraming salamat, Emma, dahil inaalagaan mo ng maayos ang anak ko. Sa totoo nga lang ay natutuwa ako sa iyo dahil nakikita ko kung paano mo mahalin at alagaan ang anak ko na hindi mo lang siya basta inaalagaan dahil sa sahod kundi inaalagaan mo siya dahil napamahal ka na sa kanya. Ngumiti naman si Emma. Walang anuman, sir, at saka napakabuting anak po ni Sofia. Halatang naturuan niyo po siya ng mabuting asal kaya ganoon din po ang tinuturo ko sa kanya at masaya po ako dahil nagugustuhan niya po ako. Natatawa nga lang po ako sa kanya dahil gusto niya raw po akong mommy ang sabi ko naman pasaway ka talagang bata ka. Hindi naman pwede yon dahil kahit anong gawin ko hindi ko matutumbasan at mapapalitan ng mommy mo. Tipid na napangiti naman si William. Sinasabi rin kasi yun sa kanya ng anak niyang si Sofia alam ni William na napamahal na rin si Sofia sa kanyang yaya Emma. Ilang beses na nabanggit sa kanya ni Sofia na gusto niyang maging mommy si Emma pero hindi yun pwede dahil nangako si William sa kanyang asawa na wala siyang ibang mamahalin kundi ito lang. Sinabi niya yon bago ilibing ang kanyang asawa na hindi na siya muling iibig pa pero sa kabilang banda alam ni William sa kanyang sarili na tila ba nagkakaroon ng puwang sa puso niya si Emma at naiinis siya doon dahil ayaw niyang masira ang pangako niya sa kanyang yumaong asawa. Ah, okay. Hayaan mo na lang si Sofia. Naiintindihan mo naman siguro kung bakit siya ganyan, di ba? Siyempre miss na niya ang mommy niya yun na lang ang nasabi ni William sabay kamot sa ulo. Opo sir, naiintindihan ko naman po kaya sinasakyan ko na lang po ang mga sinasabi niya kasi ayoko naman po na masaktan pa siya siyempre masakit para sa kanya ang lahat. Tumango si William. Sige na, Emma, aalis na ako, alagaan mong maigi ang anak ko,
wika ni William at saka tumalikod na ayaw niya lang humaba pa ang usapan nila ni Emma dahil nakatingin lamang siya sa magandang mukha ni B at tila ba ayaw niyang alisin ang kanyang tingin sa dalaga at hindi niya gusto iyon dahil napapansin niya sa kanyang sarili na napapadalas na ang pagtingin niya sa mukha ni Emma. Sinundan na lamang ni Emma ng tingin ang papalayong sasakyan ni William. Napalagay na rin ang loob ni Emma kay William at nasabi niya sa kanyang sarili na, mabuti naman pala si William. Sadyang palagi lang itong masungit at nakasimangot dahil masakit pa rin sa kanya ang lahat. Kaya naman naisip ni Emma na gawin ang lahat para mapasaya si William, kahit na minsan ay palagi siya nitong binabara o kaya'y sinusungitan. Nagising na lamang si Emma nang mapansin niyang may tumabi sa kanila ni Sofia. Pagkatingin niya, nakita niya si William na natutulog sa tabi ni Sofia. Nasa gitna nila ang batang si Sofia na mahimbing ang tulog. Seryosong pinagmasdan ni Emma ang mukha ni William at nagulat na lamang siya nang biglang magmulat ng mata si William. Sa gulat niya ay napaatras siya at nahulog sa kama. Kaagad namang tumayo si William at saka binuhat si Emma patungo sa kama. Aray ko, daing ni Emma habang nakahawak sa kanyang balakang. Ayos ka lang ba, Emma? Nag-aalalang tanong ni William sa kanya. Ayos lang po ako, sir. Hindi naman po ganun kataas yung kama. Hinawakan ni Emma ang balakang niya at saka bahagya itong hinilot. Bakit ka ba nahulog sa kama? Ang tanda-tanda mo na, nahulog ka pa, inis na wika sa kanya ni William. Napakamot ng ulo si Emma. Ikaw naman kasi, sir. Bigla ka pang nagmulat ng mata mo. Tinititigan ko yung mukha mo. Nagulat naman si William sa sinabi ni Emma. Itinikom niya ang kanyang bibig kahit na gusto niyang mapangiti. At bakit mo naman tinititigan ang mukha ko? Nagkibit balikat si Emma. Wala lang, nagustuhan ko lang titigan ka, sir. Bawal ka bang titigan, sir? Agad namang nag-iwas ng tingin si William dahil napansin na naman niya sa kanyang sarili na tila ayaw niyang alisin ang tingin niya sa mukha ni Emma at tila ba naadik siyang titigan ito kahit gaano pa katagal. Hindi naman, pero yung nangyari. Dahil nahulog ka tuloy sa kama kakatitig mo sa mukha ko. Mahinang natawa si Emma. Sige na, sir. Matulog na po kayo. Kung hindi kayo komportable na nandito ako, doon na lang po ako sa kwarto ko para katabi niyo po si Sofia. At mang tatayo si Emma nang hawakan siya sa kamay ni William. Napatingin si Emma sa kamay niyang hinawakan ni William. Huwag ka nang pumunta sa kwarto mo. Dito ka na. Tabihan mo na kami dahil hahanapin ka ni Sofia kapag nagising na siya. Malumanay na sabi ni William. Hindi kaagad nakapagsalita si Emma dahil hindi niya alam ang kanyang sasabihin, at isa pa, binalot ng kung anong kuryente ang kanyang katawan dahil sa pagkakahawak ni William sa kanyang kamay, na para bang ayaw ni Emma na alisin ni William ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. I'm sorry, wika ni William nang mapagtanto niyang matagal na pala niyang hawak ang kamay ni Emma, kaya binitawan na niya ito. Ay, sir, bakit niyo po binitawan ang kamay ko? Sige lang, sir. Hawakan niyo lang kahit gaano pa katagal, okay lang sa akin, nakangising sabi ni Emma. Kumunat ang noo ni William, ha? Humadjakak naman si Emma. Charring lang, sir. Sige na po, tatabi na po ako sa inyong dalawa, matulog na tayo. Sir, anong oras na po wika ni Emma at saka bumalik na sa kama. Pinilit ni Emma na matulog na dahil maaga pa siyang madyay gising para asikasuhin si Sofia. Bumalik na rin sa kama si William at saka nakangiting pumikit, ngunit ilang oras na ang lumipas ay muling minulat ni William ang kanyang mga mata dahil hindi na naman siya makatulog. Napatingin siya kay Emma na mahimbing na natutulog at pagkatapos, tila may sariling isip ang kanyang mga kamay na inabot ang kamay ni Emma at saka marahan itong pinisil. Napangiti na lamang siya dahil ang init ng palad ni Emma. Nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa, agad niyang binitawan ang kamay ni Emma kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Anong nangyari sa akin? Hindi to pwede, mahinang bulong niya sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mga araw, tila mas lalong nahuhulog si William kay Emma. Mas lalong naiinis siya sa kanyang sarili dahil parang pakiramdam niya pinagtataksilan niya ang kanyang yumaong asawa. Kaya naman kaagad siyang nagtungo sa puntod nito dala ang bulaklak. Mahal kong asawa, patawarin mo ako kung nagawa kong pagtaksilan ka. Pilit kong pinipigilan ang sarili ko na huwag mahulog sa kanya, pero nahihirapan ako. Minsan, naaalala kita sa kanya, at isa pa, gustong-gusto siya ng anak natin. Sa totoo nga lang,
Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Sofia na hiniling niya sa akin na gusto niyang maging mommy si Emma, pero huwag kang mag-alala mahal kong asawa. Tutuparin ko pa rin ang pangako ko sa'yo na ikaw lang ang mamahalin ko na hindi ako hahanap ng iba. Huwag kang mag-alala mahal ko, dahil tatapusin ko na ang kung anumang nararamdaman ko para kay Emma, seryosong wika ni William habang nakatingin sa puntod ng kanyang asawa. Nang umuwi si William mula sa puntod ng kanyang asawa, nagtungo siya sa kwarto at nag-isip ng maigi. Naisip niya na maling-mali ang magkaroon ng nararamdaman para kay Emma dahil sa ipinangako niya sa kanyang yumaong asawa na ito lang ang mamahalin niya at wala ng iba. Kaya naman lumabas ng kwarto si William at naabutan niya si Emma at si Sofia na nagtatawanan. Emma, pwede bang hinaan mo yung boses mo? Masyadong malakas ang pagtawa mo. Akala mo wala ng ibang tao dito kung tumawa ka, parang wala nang bukas, galit na wika ni William kay Emma. Napatingin sa kanya si Emma at tila nagulat sa kanyang sinabi. Pasensya na po, sir, hindi ko po sinasadya, malungkot na sabi ni Emma tsaka yumuko. Napalunok si William dahil tila naawa siya sa itsura ni Emma, pero kailangan niya itong panindigan dahil hindi pwedeng tuluyang mahulog ang loob niya kay Emma. Tapos ka na bang mag-aral, Sofia? Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag puro paglalaro ang inatupag mo? Mag-aral ka doon sa kwarto mo. Lumungkot naman ang mukha ni Sofia. Daddy, ano po bang nangyari sa inyo? Bakit bigla kang nagagalit sa amin? Nagtatawa na lang naman po kami ni Yaya Emma. Nagsalubong ang kilay ni William. At sa tingin mo, tama lang yan na buong maghapon kayong magtawanan at maglaro. Hindi ba nag-aaral ka? Wala ka bang mga assignments? Daddy, bakit ka po ba nagagalit? Dati naman po hindi mo kami sinasaway ni Yaya Emma. Hinahayaan mo lang kaming magingay, mangiyak-ngiyak na wika ni Sofia. Pero iba na ngayon, Sofia. Mag-aral ka sa kwarto mo, at ikaw naman, huwag puro paglalaro ang inaatupag ninyo. Turuan mo si Sofia sa pag-aaral niya. Ang ingay-ingay niyong dalawa. Matapos sabihin iyon ni William ay nagtungo na siya sa kanyang kotse. Nang makapasok siya sa loob ng kotse, malalim siyang bumantong hininga. Nasuntok niya ang manibela sa inis. Kitang-kita niyang sakit sa mga mata ni Emma pati na rin sa anak niyang si Sofia, pero kailangan niya itong gawin dahil kailangan niya ng putulin kung ano man ang nararamdaman niya para kay Emma. Ayaw niyang mas mahulog pa sa dalaga dahil ayaw niyang pagtaksilan ang kanyang yumaong asawa. Sa kabilang banda, niyakap naman ni Emma si Sofia dahil umiiyak ito. Bakit kaya biglang nagalit ang daddy mo sa atin? Wala naman akong maisip na may ginawa akong mali, mahinang sabi ni Emma. Humikbi si Sofia. Kahit ako nga rin po, wala. Nagulat ako sa bigla niyang pag-alit sa atin. Hindi ko po alam kung bakit naging ganon si daddy. Pinahid ni Emma ang mga luha ni Sofia sa pisngi. Hindi kaya may nangyaring hindi maganda sa company ninyo. Hindi ko po alam, Yaya pero kahit na po, dapat hindi siya ganon sa atin Hayaan mo na, siguro marami lang siyang iniisip kaya siya naging ganon. Tere sa kwarto mo para turuan na lang kita sa mga assignments mo, pero di ba natapos na natin lahat? Tapos na nating gawin ang lahat ng mga assignments mo pati output. Opo, wala na tayong gagawin, wika ni Sofia. Hayaan mo na, doon na lang tayo sa kwarto mo para hindi magalit ang daddy mo. Sige po, Yaya. Nagtungo na silang dalawa sa kwarto, pero sa isip ni Emma, hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang itsura ni William kanina. Nagulat talaga siya nang bigla na lamang itong magalit dahil sa nagtatawanan silang dalawa ni Sofia. Pero hindi niya na lamang iyon binigyang pansin at tinuruan na lamang niyang magbasa si Sofia. Kinagabihan, pag-uwi ni William ay naabutan niyang magkatabi si Sofia at Emma. Ang ganda nilang pagmasdang dalawa, para silang mag-ina, hindi bulong ni William sabay iling dahil hindi iyon pwedeng mangyari para kay William. Ang yumaong asawa niya lamang ang nag-iisang mommy ni Sofia. Kaya naman tinapak niya sa balikat si Emma upang magising ito. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ako na ang baalang tumabi sa anak ko, may awtoridad na wika ni William. Naalimpungatan naman si Emma ngunit kaagad bumangon. Sige po, sir, aalis na po ako. Pero bago pa man makaalis si Emma ay muling nagsalita si William. Siya nga pala, sa susunod, huwag kang tatawag sa akin. Ako na ang bahala sa kanya. Doon ka na sa kwarto mo matulog. Ayokong masyado kang nagiging close sa kanya. Tama na lang na alagaan mo siya. Huwag kang masyadong magpakanay sa anak ko dahil kahit kailan,
hindi ka niya magiging nanay. Nag-iisa lang ang mommy niya at yun ang yumao kong asawa, madiin na wika ni William. Tila binuhusan naman ng malamig na tubig si Emma dahil sa sinabing iyon ni William. Masakit iyon para sa kanya kaya naman parang may kumirot sa kanyang dibdib. Nangingilid na ang kanyang mga luha kaya kaagad na lamang siyang tumalikod at saka patakbong nagtungo sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay napaiyak na lamang siya habang nakahawak sa pinto. Kaagad namang sumunod si William at idinikit ang kanyang tenga sa pinto ng kwarto ni Emma. Doon narinig niya ang pag-iyak ni Emma. Huminga siya ng malalim bago bumalik sa kwarto ni Sofia at pagkatapos ay mariin na napapikit si William. Nakaramdam siya ng matinding awa para kay Emma dahil sa kanyang mga sinabi, pero hindi na niya yun mababawi dahil nasabi niya na. At sa tingin ni William, tama lang naman ang kanyang ginawa para lumayo na ang loob ni Emma sa kanya at maputol na rin kung ano man ang nararamdaman niya para kay Emma. Hakutin mo ang magagamit mo, Emma, at umalis ka na sa bahay ko, walang emosyong wika ni William nang pumasok siya sa kwarto ni Emma. Gulat na gulat si Emma kaya naman napatingin siya kay William habang nanginginig ang kamay. Sir, ano pong sinabi niyo? Bakit po ako maghahakot ng mga gamit? Ano pa ba sa tingin mo? Umalis ka na sa bahay ko. Hindi na kita kailangan. Maghahanap na ako ng bagong yaya. Hindi na nagiging maganda ang impluwensya mo sa anak ko. Nangingilid ang mga luha ni Emma habang nakatingin kay William. Sir, paano pong hindi na nagiging maganda ang impluwensya ko kay Sofia? Gustong-gusto po ako ng anak ninyo at saka maayos naman po ang pag-aalaga ko sa kanya. Ano pong maling nagawa ko? Sabihin niyo po sa akin para maitama ko. Napalunok si William. Naawa siya sa itsura ni Emma ngayon, pero kailangan niyang maging matigas. Masyado nang nagiging close ang anak ko sa'yo na gusto niyang ikaw ang maging mommy niya at hindi pwede yun dahil isa lang ang mommy niya at yun ang asawa ko. Siguro kaya niya sinasabi yun dahil masyado kang umaaktong nanay sa kanya. Kaya ang mabuti pa'y umalis ka na lang, Emma. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko, salamat sa pagpapasaya mo sa kanya pero hanggang doon na lang yun. Huwag kang mag-alala dahil malaking sahod ang ibibigay ko sa'yo bilang pasasalamat. Tuluyan nang napaiyak si Emma. Sir, huwag naman pong ganito. Huwag mo naman akong basta nalang palayasin dahil sa gusto ng anak nyo na maging mommy niya ako. Ibig sabihin lang po noon ay naging mabuting yaya po ako sa kanya na ipinaramdam ko sa kanyang pagmamahal ng isang ina. Siyempre, sir, kaya ko yun ginawa na parang umaakto na akong mommy niya kasi gusto kong maging masaya siya kasi ayoko na nakakaramdam siya ng lungkot sa tuwing naiisip niya ang mommy niya at mali yun. Sigaw ni William, hindi pwedeng ganun dahil hindi naman ikaw ang mommy niya. At saka, bakit ba nakikipagsagutan ka pa sa akin? Sino ba ang amo sa ating dalawa? Inis na sabi ni William. Ikaw po, sir, maikling sabi ni Emma. Hakutin mo na ang magagamit mo. Nakahanda na ang pambayad ko sa'yo. Huwag ka nang magpaalam kay Sofia dahil hahabulin ka pa niya. Bilisan mo na dyan, Emma, dahil marami pa akong aasikasuhin. Lumabas na ng kwarto niya si William. Nanghihinang napaupo sa gilid ng kama si Emma. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay William, hindi niya alam kung bakit naging ganito sa kanya si William. Parang dinurog ang kanyang puso dahil sa pagpapaalis nito sa kanya ng biglaan. Napamahal na siya kay Sofia at anak na ang turing niya dito, pero bigla na lamang iyong naudlot dahil sa sinabi ngayon sa kanya ni William. Ngunit wala siyang magagawa dahil isang hamak na yaya lamang siya ni Sofia at tama nga naman si William, kahit kailan ay hindi siya magiging ina ni Sofia. Habang umiiyak si Emma ay patuloy siya sa paghakot ng gamit niya. Sa kabilang banda naman, sumilip si William sa kwarto ni Emma at nakita niyang umiiyak ito habang naghahakot ng mga gamit. Mariing napapikit si William sabay sa suntok sa kanyang sarili. Ano bang ginawa mo, William? Bulong niya sabay buntong hininga. Matapos makapag-impake si Emma, sinulyapan niya muna si Sofia na mahimbing na natutulog sa kwarto nito at pagkatapos ay marahan niyang isinarang pinto kasabay ng pagragasa ng kanyang mga luha. Ito na ang bayad ko sa'yo, makakaalis ka na. Nandyan na yung driver mo para ihatid ka sa inyo, walang emosyong wika ni William. Hindi na po ba magbabago ang desisyon niyo, sir? Patuloy pa rin sa pag-iyak si Emma. Hindi na, kaya umalis ka na, mariin na sabi ni William. Walang nagawa si Emma kundi ang lumabas ng bahay ni William. Muli niyang sinulyapan ang lalaki bago sumakay sa sasakyan. Habang nasa biyahe ay walang ibang ginawa si Emma kundi ang umiyak.
Napagdesisyonan niyang huwag umuwi sa kanila dahil ayaw niyang makita siya ng mga magulang na umiiyak kaya naman kaagad siyang naghanap ng room for rent. Kaagad siyang pumasok sa room na inupahan niya at pagkatapos doon ibinuhos ang sama ng loob niya. Tinawagan niya ang kaibigan niyang si Chloe. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Chloe mula sa kabilang linya. Ikinwento ni Emma ang mga nangyari kaya naman nainis ang kanyang kaibigan. Ano ba naman yang Sir William? Abnormal yata yan inis na wika ni Chloe. Hindi ko nga rin alam kaya umalis na lang ako, sabi naman ni Emma. Nasaan ka ngayon? Nandito sa inupahan ko na room. May nakita kasi akong room for rent kaya ayon, nagbayad ako ng pang-isang buwan dito muna ako. Anong plano mo? Hindi ka pa naman pwedeng mawalan ng trabaho dahil sa mga kapatid mo, sabi ni Chloe. Bahala na, hahanap na lang ako ng ibang trabaho, malungkot na sabi ni Emma. May kaibigan ako, agent siya. Naghahanap siya ng mga tao na gustong mag-abroad. Gusto mo bang mag-abroad? Domestic helper ang trabaho mo pero solid naman ang sahod at saka kapag maganda ang performance mo, may mga bonus kang makukuha. Diyan ka na lang ba magtatrabaho o susubukan mong mag-ibang bansa? Malay mo, nandoon palang swerte mo sa ibang bansa. Napaisip si Emma. Sa bagay, malaki ang sahod sa ibang bansa at isa pa, kung nasa ibang bansa siya, hindi na siya magugulo pa ni William kung sakaling magbalik ang bagong ang isip nito. Masama talaga ang loob niya sa lalaki dahil hindi niya alam kung bakit naging ganoon na lang ang desisyon nito. Sige, i-message mo sa akin yung pangalan ng agent para mag-usap kami, sabi ni Emma. Okay, sige, ibababa ko na ang tawag ha. Sige, salamat, Chloe. Bye, maging ingat ka dyan. Okay, sige, ikaw din mag-iingat ka dyan. Bye, Emma. Ibinaba ni Chloe ang tawag at kaagad na ini-message sa kanya ang pangalan ng agent. Kaagad namang kinausap iyon ni Emma. Tinanong niya kung ano ang mga dapat gawin at requirements. Mabuti na lamang at malaking pera ang binigay sa kanya ni William kaya sumobra pa ito sa kinakailangan niya. Ang ibang pera niya ay ipinadala niya sa mga magulang niya. Sasabihin na lamang niya ang totoo sa magulang niya kapag nasa ibang bansa na siya. Samantala, iyak naman ng iyak si Sofia dahil sa pag-alis ni Emma. Hindi siya mapatahan ni William. Galit na galit si Sofia sa kanyang daddy. Bakit ba ayaw niyo pong sabihin sa akin ng totoo? Hindi basta-basta aalis si Emma nang walang dahilan. Alam ko pong may ginawa kayo, daddy, sa kanya para umalis siya, wika ni Sofia habang umiiyak. Hayaan mo na siya. Masyado na kayong nagiging close na tipong gusto mo na siyang maging mommy, hindi ba? Sinabi ko dati sa mommy mo na siya lang ang mamahalin ko at wala nang iba. Bakit po, daddy? Bawal ka bang magmahal ng iba kay Emma? Halos parehas lang naman po sila ng ugali ni mommy, pangangatwiran ni Sofia. Pero magkaiba pa rin sila ng mommy mo. Ayaw mo po bang maging masaya ako, daddy? Ayaw mo po bang mabuo ang pamilya natin? Yung classmate ko, yung mommy niya namatay rin, tapos yung daddy niya nag-asawa ng bago. Masaya na sila dahil mabait yung stepmother niya. Si Emma po, mabait siya. Kahit po sinusungitan mo siya, wala siyang nasasabing masama sa inyo. Ang sabi niya lang ay masungit pero hindi niya po kayo sinisiraan sa akin. Tapos lahat po ng tinuturo niya sa akin, puro kabutihang asal. Madami po akong natututunan sa kanya, pero basta nyo na lang po siyang pinaalis. Bakit po kayo ganyan, daddy? Bamantong hininga si William at saka hinawakan ang kamay ni Sofia. Gusto mo bang malaman ang totoo? Ano po bang totoo? Bakit niyo po pinaalis si Emma? Huminga ng malalim si William bago nagsalita. Matagal ko nang alam sa sarili kong gusto ko na ang Emma mo, pero nagigilty ako dahil hindi ko pwedeng mahalin siya. Alam mo naman ba na sumumpa ako sa mommy mo na siya lang ang mamahalin ko at wala nang iba, malumanay na wika ni William. Pero, daddy, sa tingin mo ba matutuwa si mommy kapag nakikita niya akong umiiyak at malungkot? Hindi na po babalik si mommy. Hindi naman po masama kung magmamahal ka ng iba, daddy. Buhay ka pa, at si mommy patay na. Ang gusto ko lang naman po ay mabuo ang pamilya ko kahit na iba na ang mommy ko. Kaya sana huwag mo pong ikulong ang sarili mo kay mommy dahil hindi po niya ikakatuwa iyon. Natahimik si William at hindi inaasahan ang mga sinabi ng kanyang anak. Parang hindi bata ang kausap niya. Kung magsalita si Sofia ay parang isang matanda. Bamantong hininga si William at saka nag-isip-isip.
Dinala niya muna sa kwarto si Sofia at pagkatapos ay pinatulog. Nag-iisip siya kung paano niya aayusin ang lahat. Alam naman niya sa sarili niya na miss na niya si Emma kaya naman naisip niyang subukin ang kanyang sarili kung makakayanan niya bang tuluyang mawala sa feeling niya si Emma. Lumipas ang halos 3 linggo, halos mabaliw na si William kakaisip kay Emma. Lagi niyang iniisip kung nasa maayos na kalagayan ba si Emma, at napansin niya rin kay Sofia na naging matamlay ito at palaging nasa kwarto. Nahirapan na rin siyang pakainin ito, madalas na nagsusungit ito sa kanya. Kaya naman nasisigawan niya ito, kaya pakiramdam niya lumayo ang loob niya kay Sofia dahil doon. Naisip ni William na mali ang kanyang ginawang pagpapaalis kay Emma. Alam mo, sir, hindi naman po sa pakikialam, pero wala naman pong masama kung iibig po kayong muli. At saka, nakikita po namin dito sa mga kasambahay ninyo kung gaano kamahal ni Emma si Sofia. Talagang pinaparamdam niya kay Sofia na mahal niya ito, wika ng isang matandang kasambahay ni William. Naintindihan ko naman, kaya lang ho nangako ho kasi ako sa yumao kong asawa na hindi po ako magmamahal ng iba. Hindi naman po siguro magagalit ang asawa ninyo kung hindi nyo matutupad ang pangakong ninyo sa katunayan nga, mas malulungkot pa siya dahil nakikita niyang malungkot ang kanyang anak. Paano kung magkasakit pa po si Sofia dahil sa pagkawala ni Emma? Hindi ba mas magiging malala ang sitwasyon? Kitang-kita po namin dito kung gaano siya kasaya sa piling ni Emma dahil matagal nang gusto ni Sofia ang magkaroon ng mommy. Tila natauhan si William sa sinabi ng kasambahay niya, kaya naman agad niyang pinahanap si Emma sa kanyang mga tauhan gamit ang kapangyarihan at yaman ni William. Napag-alamang ngayong araw ang alis ni Emma patungo sa ibang bansa. Nataranta si William kaya naman tinawagan niya ang may-ari ng airport na kanyang kaibigan upang harangan si Emma at huwag hayaang makaalis. Sa kabilang banda, nagulat naman si Emma dahil hinaranggan siya ng mga security guard. Ma'am, hindi po kayo pwedeng umalis dahil may taong naghahanap po sa inyo. Kumunat ang noo ni Emma dahil sa pagtataka. Ha? Ano pong hindi pwedeng umalis? Ngayon po ang flight ko patungong Saudi. Bakit niyo po ako pinipigilan? At sino bang taong iyon, kuya? Huwag naman po kayong ganyan dahil baka maiwan na ako ng eroplano. Nag-aalalang wika ni Emma sabay tingin sa oras. Ma'am, hindi po talaga pwede. Utos po ito sa amin ng may-ari ng airport. May-ari ng airport, bakit naman niya kayo inutusan ng ganito? Hindi ko naman kilala ang may-ari ng airport, naiinis na sabi ni Emma. Pasensya na po, ma'am. Kailangan po naming sumunod sa utos. Hindi po kayo pwedeng umalis ng bansa ngayon. Naiiyak na humigpit ang hawak ni Emma sa mga gamit niya. Kuya, bakit naman po kayo ganyan? Kailangan ko pong umalis dahil kailangan ko pong magtrabaho para sa pamilya ko, mangiyak-ngiyak na sabi ni Emma. Walang nagawa si Emma kundi maiyak. Umupo siya sa isang upuan sa bayuko. Hindi niya alam kung bakit ito nangyayari sa kanya. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang pinagbawalan ng may-ari ng airport para umalis. Wala naman siyang nagawang mali o labag sa batas hanggang sa may isang pares na sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Nag-angat ng tingin si Emma at nakita niyang nakangiting mukha ni William. Anong ginagawa mo dito? Mataray na tanong ni Emma. Emma, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Humihingi ako ng tawad dahil pinalayas kita bigla. Alam mo ba kung bakit nagawa ko iyon? Napalunok si Emma habang iniintay na muling magsalita si William. Ngumiti si William. Matagal na akong nahulog sa'yo at naiinis ako sa sarili ko dahil mahal na kita. Tila nagdiwang ang kalooban ni Emma at hindi makapaniwala sa mga sinabi ni William. Ha? Bakit ka naman naiinis sa sarili mo kung mahal mo na ako? Nangako ako sa yumao kung asawa na siya lang ang babaeng mamahalin ko, pero napagtanto ko na hindi naman pala masamang umibig muli. At isa pa, sa tingin ko, mas lalo lang magagalit sa akin ang yumao kong asawa kapag nakikita niyang nasasaktan at nalulungkot ang anak namin. Miss na miss ka na ni Sofia, palagi kanyang hinahanap. At ako rin, Emma. Miss na rin kita. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko na mahalin ka, tiisin kong huwag kang isipin, pero hindi ko kaya. Palagi kitang naiisip, minuminuto, palagi kang pumapasok sa isip ko hanggang sa napagtanto ko na hindi na lang pala kita basta mahal dahil mahal na pala kita. Napaiyak na lang si Emma at pagkatapos ay malakas na sinampal si William. Bakit mo ako sinampal? Gulat na sabi ni William. Parayong saang sinabi mo sa akin. Pesti ka.
Sumama ang loob ko sa'yo ng bongga. Hindi ko alam kung ano naging kasalanan ko kung bakit bigla mo akong pinalayas, bulyo sa kanya ni Emma. I'm sorry, Emma. Ang tanga-tanga ko. Alam kong mali ang ginawa ko. Oo talaga ng mali dahil na broken-hearted ako sa'yo. Alam mo ba na gusto pa rin kita kahit na palagi mo akong sinusungitan. Tapos papalayasin mo lang ako. Ang sakit mo sa puso. Hindi na natuloy pa ni Emma ang kanyang sasabihin dahil siniil na siya ng halik ni William. Narinig na lamang ni Emma ang malakas na palakpakan at hiyawan sa paligid. Pagkatingin niya'y maraming tao na palang nakatingin sa kanila. Kaya naman pala hinaranggan ng babaeng to na makaalis sa bansa dahil umiibig ka na pala, wika ng isang lalaki na siyang may-ari ng airport. Pasensya ka na kung naabala pa kita. Kasi naman, hindi ko pala kayang mawala si Emma. Oo, siya na ang babaeng mahal ko. Pumalakpak na lang si Jacob sabay tingin kay Emma. Nga pala, pasensya ka na kung nasungitan ka ng mga security guard ko, pasaway kasi si William eh. Bigla na lang tumawag para sabihing huwag kang paalisin ng bansa. Yun pala in love na sayo ang lalaking to. Napakamot na lamang ng ulo si William sabay yakap kay Emma. Agad ding sumama si Emma kay William. Aaminin niya na miss niya ito, at kagaya ni William, walang oras din na hindi iniisip ni Emma si William pati na si Sofia. Kaagad na niyakap ni Emma si Sofia nang maabyutan niya ito sa sala. Yehey, bumalik ka, masayang sabi ni Sofia. Oo, nagbalik na ako. Pasaway kasi yung daddy mo, pinalayas pa ako tapos pababalaikan din naman pala, tumawa si Emma. Opo, pinalayas ka niya kasi love ka na pala ni daddy tapos ayaw niya lang aminin sa sarili niya, mahina namang tumawa si William. Sorry na, baby ko. Napaliwanag ko naman sa'yo ang dahilan, di ba? Tumango si Sofia. At dahil nandito na si Emma, mommy na po ba ang itatawag ko sa kanya? Nagkatinginan na naman si Emma at William. Ikaw ang bahala, anak, dahil magiging mommy mo na rin naman talaga siya eh, nakangising sabi ni William. Natawa na lang si Emma sabay yakap kay Sofia. Yay, mommy na po kita. Dati pangarap ko lang maging mommy ka, pero ngayon totoo na. Pero, daddy, di ba po dapat ikasal muna kayo para maging mommy ko na po talaga siya? Nanlaki naman ang mata ni Emma. Parang masyado namang mabilis yan, wika niya at saka alang-inang napangiti. Yes, baby ko. Ikakasal na kami bukas ng mommy Emma mo kaya huwag ka nang tumanggi pa dyan, Emma. Napaawang naman ang bibig ni Emma at hindi na siya nakapagsalita agad. Oh, mommy Emma, huwag ka na pong tumanggi dahil mommy na po kita ha. Bukas ikakasal na kayo ni daddy. Yay! Sobrang saya ko dahil kumpleto na ang family ko, napangiti na lamang si Emma at niyakap ng mahigpit si Sofia. Kinabukasan, isang engrandeng kasalan ang naganap. Marami ang nagulat dahil sa biglaang kasalang naganap mula kay William at Emma, pero tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan ni William dahil sa wakas ay muli nilang nasalayan ang dating William na nakilala nila ang dating William na masayahin at palangiti. At habang masayang nagsasayawan, nagkukwentuhan at kumakain ang mga tao, nasa terrace naman ang mag-asawang si William at Emma. Mahigpit na nakayakap mula sa likuran ni Emma si William. Alam mo, mahal ko, nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa buhay ko. Akala ko hindi ko na magagawang buksan ang puso ko sa iba dahil sa pagkawala ng asawa ko. Pero nang dumating ka, muli mong binigyan ng sigla ang buhay ko, naging makulay ulit ang mundo ko at nagpapasalamat ako sa'yo. Salamat dahil buo na muli ang pamilya ko. Paimpol namang pinisil ni Emma ang itlog ni William. Aray ko, bakit mo naman pinisil ang itlog ko? Baka mamaya may makakita sa atin, humadyak-jak si Emma. Bakit bawal ko bang pisilin yan? Akin din naman yan, napakamot naman ang ulo si William. Oh, ayan, nagsusungit-sanggit ka pa sa akin noon, may in love ka rin naman pala sa akin. Natawa na lamang si William. Kaya nga hindi ko akalain na mahuhulog ako sa'yo. Ang ingay-ingay mo kasi tapos nagpapakyut ka pa sa akin. Tinawanan siya ni Emma. Hoy, hindi ako nagpapakyut sa'yo noon. Sadyang na-in-love ka lang talaga sa beauty ko, nagtawanan silang dalawa. Pagkatapos hinalikan ni Emma si William sa labi. Mag-asawa na tayo, kaya ikaw naman ang papalayasin ko nang maranasan mo kung anong pakiramdam ng pinalayas, biro sa kanya ni Emma. Huwag naman, mahal ko. Hindi ko kayang mawala kayo sa akin, humagalpak naman ng tawa si Emma. Ang corn mo.
Pero mabuti kung ganoon dahil wala ka nang mahahanap na katulad ko, nakangiting sabi ni Emma. Ma'am, Mommy, Daddy, nandito lang po pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap sabi ni Sofia sabay lapit sa kanila. Sorry, baby ko. Nagharutan lang kami ng daddy, niyakap ni Emma si Sofia. Sali po ako, kiniliti ni Sofia ang kanyang mommy Emma at masaya silang nagtatawanan at naghaharutan. Hindi naman maipaliwanag ni William ang kakaibang saya na kanyang nadarama. Nagkamali siya sa pag-aakalang hindi na mabubuo ang pamilya niya, ngunit ngayon masaya na sila ng anak niya kasama ang babaeng muling nagpatibok ng kanyang puso na si Emma. I love you, Mrs. Ko, wika ni William. I love you, Miss Ko, sabi naman ni Emma. Kiss po kayo, nakangiting sabi ni Sofia. Kaagad namang dinampian ng halik sa labi ni William si Emma pagkatapos binuhat niya si Sofia pabalik sa venue. Magkahawak kamay sila ni Emma habang naglalakad at ipinangako sa isa't isa na hindi na sila muling maghihiwalay pa. Wakas.